Yari na, NBI at Lacson, nabuko na ang nagtatagong si Gutesa. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. I thought of reviewing the CCTV of September 25. It was not my intention to spy on Senator Marcoleta. Baka sakali may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyang dumating. Sinalubong pala siya ng staff ni Senator Marcoleta, dinala sa opisina niya, nag-stay for a while, tapos nanood ng hearing doon sa gallery hanggang sa tinawag siya 10:27 I think. Kasi ang pwede lang mag-prosecute sa kanya, DOJ or Ombudsman. Hindi siya mahanap ng DOJ, hindi siya mahanap ng Ombudsman. Kung ang intention mo ay magpropaganda lang, diyan ka sa Blue Ribbon at mawala ka na. NBI at Lacson, nabuko na ba si Gutesa? Ang misteryong ayaw ilantad. Alam nyo, ganito lang yan. Kung ang hangad mo, mag-prosecute talaga, makapagpakonvict talaga, dapat hindi siya nawawala. Kasi ang pwede lang mag-prosecute sa kanya, DOJ or Ombudsman. Hindi siya mahanap ng DOJ, hindi siya mahanap ng Ombudsman. Kung ang intention mo ay magpropaganda lang, diyan ka sa Blue Ribbon at mawala ka na. Kasi yun lang eh. Sa ngayon ba, nagkaroon ng isipan sa mga kababayan natin na siya lang ang nakapag-implicate kay Speaker Romualdez. Yung although kay Congressman Saldico, hindi lang siya, ang dami pang ibang nag-implicate sa kanya, nauna na. Pero ang importante rito, in-implicate niya si dating Speaker Romualdez at nag-iisa siya nakapag-implicate. Pagkatapos wala siya. So kung ang hangarin mo is talagang logical conclusion which is to prosecute and convict former Speaker Romualdez, dapat nandito siya. Hindi man sa Blue Ribbon, kung inisip niyang hindi siya makapagtiwala sa Blue Ribbon, humarap man lang siya sa DOJ, humarap man lang siya sa Ombudsman. Kung yun ang hangarin. So now, anong isipin natin? Bakit Blue Ribbon lang at pagkatapos ng isang pagsipot, nawala ka na? How about Gutesa, sir? May info na ba sa whereabout niya? Kasi di ba sabi hindi siya mahanap? Yun nga eh. So, walang balita kay Gutesa. And that's the reason why, I thought of reviewing the CCTV of September 25. And yung sinasabi niya na inispyan ko siya, hindi yun ang dahilan. Gusto ko lang makita, kaya pinareview ko yun para makita ko, baka sakali may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyang dumating. So incidental na lamang yun na sinalubong pala siya ng staff ni Senator Marcoleta, dinala sa opisina niya, nag-stay for a while, tapos nanood ng hearing doon sa gallery hanggang sa tinawag. At saka yung CCTV, this is a public place, yung Senado. Huwag tayong magtaka, alam na natin na merong CCTV dyan. Kayo mismo na mamonitor nyo kami pag dumarating na kami, di ba? Kaya minsan nakaabang na kayo sa second floor. So this is an open area. Obviously, sincere yung efforts to locate him. Kasi yes to clarify yung kung meron siya maidadagdag, idagdag niya. So importante yung kanyang presence kung meron siya maidadagdag pa sa kanyang nauna ng pinahayag. At saka concerned din kasi hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya. May mga claim na nasa marine compound, hindi naman pala. At saka parang gusto ko rin malaman sa kanya, sino ba talaga yung naggawa ng affidavit mo? What we need kay Gutesa, yung magko-corroborate, whether it's another witness or whatever documentary evidence na mayroon siyang hawak para maipakita niya. Otherwise, mere allegation by one person, parang maski sa korte, maski sa prosecution level, baka hindi mag-hold water. Minsan ang mga taong biglang lumalabas, mas nakakagulat kapag bigla ring naglalaho. Pero paano kung ang taong yun ang nagbunyag ng isang mabigat na sikreto laban sa isa sa pinakamakapangyarihang pangalan sa politika ay basta na lang naglaho sa ere? Ang tanong, saan na nga ba si Orly Gutesa? At bakit nila nag-uunahan ang lahat para sabihing wala silang alam? Unang bala, ang paglitaw ng misteryosong testigo. September 25, Blue Ribbon Committee. Tahimik ang Senado hanggang sa ipinakilala ni Senator Rodante Marcoleta ang isang lalaking halatang kinakabahan pero determinado, retired Sergeant Orly Gutesa. Sa isang iglap, binulgar niya raw kung paano siya naging security consultant ni dating Representative Elizalde Co at kung paano naghatid siya ng maliit na ng pera umano kina Co at House Speaker Martin Romualdez. Mabigat, delikado, pero totoo nga ba? Pero ilang araw lang matapos ang pagsabog ng testimonya, naglaho na si Gutesa. Wala nang sumunod na hearing, walang follow-up, walang update. Ikalawang bala, NBI, walang alam. Sa istorikon ng One News, aminado si NBI officer in charge, Lito Magno. Sa ngayon ho, wala ho talaga kaming alam kung nasaan siya. Naayon pa sa ulat ng Abante, NBI nga kay Orly Gutesa. Ayon sa kanya, tanging papel lang daw ng NBI ay suriin ang notary affidavit ni Gutesa kung saan napatunayang peke ang pirma ng abogadong si Atty. Pechi Rose Espera. Ibig sabihin, ang mismong dokumentong ginamit ni Gutesa para idiin sila Romualdez at Co hindi lehitimo. Therefore, kung peke ang pirma, peke rin ba ang buong salaysay o sadyang may gustong magpabura ng katotohanan? Ikatlong bala, Lacson, may bahid ng pagdududa.
dito pumasok si Senator Panfilo Ping Lacson. Para sa kanya, isa lang sa lahat ng testigo ang direktang nagdikit ng pangalan ni Romualdez sa flood control scam. Iyon si Gutesa. At ngayon siya rin ang tanging nawala. Kaya't iniutos ni Lacson ang pagre-review ng CCTV footage ng Senado noong araw ng testimonya. Sino ang kasama ni Gutesa? Sino ang naghatid? Sino ang kumuha pagkatapos? Maraming tanong pero kakaunti ang gustong sumagot. Pero nang makita ni Lacson na staff ni Marcoleta ang sumundo kay Gutesa bago ito tumistigo, lalo nang lumalalim ang misteryo. Spy daw? Hindi, paliwanag ni Lacson. Public space ang Senado, CCTV yan, hindi espiya, katotohanan yan. And yung sinasabi niya na ini-spyan ko siya, hindi yun ang dahilan. Gusto ko lang makita, kaya pinareview ko yun para makita ko, baka sakaling may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyang dumating. So incidental na lamang yun na sinalubong pala siya ng staff ni Senator Marcoleta, dinala sa opisina niya, nag-stay for a while, tapos nanood ng hearing doon sa gallery hanggang sa tinawag siya 10:27 I think. But he stayed there, he arrived at around 8:27. At saka yung CCTV, this is a public place, yung Senado. Huwag tayong magtaka, alam na natin na merong CCTV diyan. Kayo mismo na mamonitor niyo kami pag dumarating na kami, di ba? Kaya minsan nakaabang na kayo sa second floor. So this is an open area. Ikaapat na bala, ang katahimikan na nakakabingi. Wala raw sa ilalim ng proteksyon ng Marine si Gutesa, sabi ng Philippine Navy. Wala sa Witness Protection Program, wala sa radar ng NBI, wala sa kamay ng Senado. Kung gayon, nasaan siya? At kung wala siyang tinatago, bakit siya biglang nawala pagkatapos ng pagbubunyag laban sa pinakamalaking pangalan sa bansa? Therefore, gustong patahimikin siya? O baka siya mismo ang gusto ng manahimik? The Philippine Navy has denied claims that whistleblower Orly Regala Gutesa is under the protection of the Philippine Marine Corps. Ito ang misteryo ni Gutesa. Habang lumalalim ang investigasyon, mas lumalabo ang larawan. Sino ang totoong biktima? Sino ang sinungaling? At sa isang bansa kung saan madalas nawawala ang mga naglalakas loob magsalita, ang tunay na tanong ay hindi na kung nasaan si Gutesa, kundi bakit tila ayaw ng sistema na mahanap siya. Mateo 11 verse 28. Lumapit ka sa akin, kayong lahat na napapagal at namibigatan, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Kaibigan, sa gitna ng mga misteryo, pagkawala at pagtatakip, may isa lang na hindi kailanman naglalaho. Ito ang hustisya ng ating Panginoong Diyos. Sa mundong puno ng pagtatago, galit at takot, ang ating Panginoon Jesus lamang ang tanging liwanag na handang magpatawad, magbigay ng biyaya at maghatid ng tunay na katarungan, hindi lang para sa mga inosente, kundi maging sa mga nagkasala na handang magsisi at magbalik loob. Pero kailangang lumapit muna tayo. Therefore, kung nalilito ka sa mga ingay ng mundo, hayaang ang puso mo'y manahimik sa Kanya. Kaibigan, ang ating Panginoon Jesus ay hindi lamang tagapagligtas, siya rin ang tunay na hukom na may puso ng awa. Lumapit ka sa Kanya, isuko mo ang iyong takot, galit at pagdududa, sapagkat sa Kanya lamang may hustisya na may kasamang pag-ibig at biyaya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po sa inyong wagas na pagmamahal at hustisya na hindi kailanman nagkukulang. Turuan ninyo po kami magtiwala sa inyong plano kahit hindi namin ito maunawaan. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at gabayin niyo po kami tungo sa liwanag ng aming Panginoon Jesus. Naway ang inyong kalooban ang mangyari sa amin, sa aming bayan at sa katotohanan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo po kaming gabayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos.
at tayo magpatuloy.